Mga kaibigan, malaking kalakalan kong muling makasama sa studio si Colonel Danny Davids, isa sa pinakamagagaling na boses sa YouTube para sa mahalagang pananaw sa bagong digmaan sa Iran. Colonel, kumusta po kayo? Agod ako, pero okay lang. Salamat sa tanong. Siyak, marami kaming tanong na gustong simulan. Gusto ko rin simulan ng video natin sa isang clip na nakita ko tungkol sa estratehiya ni Trump. Gusto ko marinig ang reaksyon mo rito. Sinabi niya na may plano. Itinuro niya ang Venezuela bilang isang halimbawa na para sa akin ay nangangahulugan na bago pa man magsimula, may ideya na sila kung ano ang susunod na mangyayari. Ginamit ni Donald Trump ang Venezuela bilang halimbawa para sa Iran. Anong masasabi mo rito? Wow, hindi ko pa nakita yon. Kaya malaking wow talaga yon na may kahit anong konsepto sa isip ng kahit sino tungkol sa koneksyon ng dalawang sitwasyon. Pumunta at gawin ng 2 oras na snatch and grab kay Maduro sa Venezuela. Sa kabila ng lakas ng militar nila at ng insider na tulong na meron kami para gawin yon. Iniisip mo na magkakaroon ng kaugnayan sa ibang sitwasyon dito? Kahit magkaiba talaga. Nakikita natin ngayon kung bakit sobrang magkaiba ito. Hindi lang dahil walang insider na tutulong sa Iran, kundi dahil haharap ka rin sa malakas na kakayahan ng militar sa himpapawid. Parehong air offense at defense. Wow! Nakikita ba talaga natin ito sa totoong buhay? At kung inisip mo na magiging ganoon ka, kung inisip mo man lang na magkakaroon ng kahit anong kaugnayan, yun pa lang ay nakakabahayan na talaga. Na nagkaroon tayo ng ganong klaseng pag-iisip. Saan na maisip mo na kahit paano? Pinabulaanan na ng mga militar na kumander siya tungkol sa pagpaplano. Lalo na mula sa unang pagpupulong ng lumitaw ang ideyang yon. At lalo na matapos magsimula ang lahat. Nakakagulat talaga yon. Sa tingin ko nga at sa palagay ko, nagpapakita ito kung gaano talaga kapalpak ang pamamalakad ng gobyerno ng US ngayon. Lalo na, alam mo na, tulad ng sinabi mo, ang mga puwersa ng intelihensya, tama? Kailangan mong isipin na may alam din ang militar ng Estados Unidos at malamang ay binabalaan nila si Donald Trump. Tingnan mo, dapat iba ang sitwasyon na ito, pero siguro iniisip ni Donald Trump na hindi, parang Venezuela lang ito, papasok lang tayo. Papatumbayan lang natin si Alatoya at alisin siya, at yun na yun. Pero Danny, anong gulo ang napasukan ng Estados Unidos ngayon? 4 na araw na pero puro kaguluhan pa rin sa gitnang silangan. Nakikita nating gumaganti ang Iran at tinatamahan ang maraming estado sa gulpo. Ibig ko sabihin talagang bangungot ito ngayon. Ano ang masasabi mo tungkol dyan? Oo, pakinggan mo. Sa totoo lang, yung ipinakita mong clip at yung sinabi mo tungkol sa hindi pagkakapare-pareho at kakulangan ng pag-unawa ng Pangulo. Naging mas matindi yon dahil bago ako sumalang sa programa mo dito, may nakita akong balita sa screen ko. Nag-retweet si Caroline Leavitt ng post ni Pangulong Trump sa Truth Social na halos 1 oras pa lang kung saan sinabi niyang pinag-iisipan nilang gamitin ang US Navy para samahan ng mga barko sa Strait of Hormuz dahil epektibong napasara ito ng mga Iranian sa ngayon. Ngayon, tumaas na ng 11% ang presyo ng langis mula na magsimula ang digmaan. At may pangambang baka tumaas pa kung magpatuloy ang aberya sa trapiko. Kaya ngayon, si Pangulong Trump ay pinag-iisipan na ring magpadala ng US Navy para samahan ang mga barkong ito sa Strait of Hormuz. Iniisip ko na yun ang pinakawalang saysay na bagay. Dapat tinanggihan na agad yon nung una pa lang nabanggit. Ngayon, ipinadala na niya ito sa True Social at ni-retweet ni Caroline Leavitt. Tapos inilatala rin sa isa pang White House platform. Ibig sabihin, parang binibigyan nila ito ng seryosong banta. At kung iniisip nila na, alam mo yon, sinasabi lang nila ito para mapaisip ang Iran. Alam mo yon, napakabobo nun. At bubuksan nila ang ganitong kalakalan. Ibig kong sabihin, wala talagang tsansa. Ang Iran ay siguradong matutuwa at mag-iisip, seryoso ka ba? Dadalhin mo ang US Navy sa harap ng aming anti-ship cruise missiles at battery. Siguradong matutuwa sila. Walang paraan na gagana ito. At hindi ko talaga maisip na gagawin natin ito. May magsasabi sa US Navy, Ginoong Pangulo, na ibinibigay niyo lahat ng kalamangan sa Iran na limitado lang ang kakayahang tamaan ng ating mga barkong pandigma. Sana hindi mangyari yon. Pero mukhang tugma ito sa estratehiya ng White House. Grabe, nakakatakot talaga yan. Hindi ko narinig yun, pero nakita natin ito. Meron akong live na video mula sa Tehran ngayon kung saan nakikita talaga natin ang mga nagpo-protesta na nagtitipon sa downtown.
Nagpoprotesta sila at nagmamakaawa sa gobyerno na atakihin ang Estados Unidos. Ipapalabas natin ang video na yan. Kaya, Coronel, pakiramdam ko nagising natin ang natutulog na higante rito. Tulad ng sabi mo, iba ito sa nangyari sa Venezuela. Kung yun ang naging estratehikong pag-iisip natin bago pumasok dito, sa tingin ko, inibukas tayo ng napakalaking problema. Nasa ika-4 na araw na tayo ngayon, pero sa tingin ko, maaari pa itong tumagal ng mas matagal. Kwentuhan mo kami ng kaunti tungkol sa mga Iranian, alam mo, ang lakas ng kanilang mga misil, at kung ano ang nakikita natin sa aktwal na labanan at kung paano sila gumagante. Pakinggan mo. Yung clip na pinakita mo ay sumunod lang sa nangyari kanina. Sobrang daming tao, daan-daang libo. Posibleng umabot ng milyon. Hindi ko alam. Na sinamahan ng mga kabaong, ang mga kabaong ng maraming bata na napatay sa isa sa mga unang pag-atake ng digmaang ito. At talagang ikinagalit ito ng mga tao sa Iran. At muli, bahagi ng kapabayaan ng nangyayari dito, hindi ko alam. Hindi ko alam kung may kakaiba ng ginawa ang isang tao at sinadya yon. Dapat may mahusay tayong intelihensya. Alam natin kung nasaan si Ayatollah. Alam natin ang kinaroroonan ng ibang matataas na lider at eksaktong impormasyon kung paano natin tinamaan ang paaralan ng mga babae. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero kahit sinadya man o aksidente, ang katotohanan ng nangyari yon ay lalo pang nagpagalit sa mga tao laban sa atin. Bukod pa rito, may isa pang bagay sa unang pag-atake natin na inamin ni Pangulong Trump kahapon. Alam mo, ang plano ay pumasok tayo at tatamaan ang rehimen at ang kanilang basij, pati ang mga puwersang pulisya na ginagamit nilang mga supil. Ang huling protesta para sa pagbangon at pagkuha ng kapangyarihan ng tao. At lumalabas na, aksidente naming napatay ang mga numero 1, 2 at 3 na nakakulong sa Iran na sana ay gusto naming gawing pinuno ng bagong gobyerno. Napatay namin ang oposisyon. Kaya ay pinapakita mo matinding kakulangan sa kakayahan o kaya naman ay merong nagtatangkang guluhin ang lahat ng ito para walang ibang pwedeng pumalit at puro kaguluhan lang ang mangyari. At tayo ang magpapabagsak sa mga ayatollah. Pero kung papatayin mo lahat ng mga taong ito, kung papatayin mo lahat ng sibilyan, walang sasama sa'yo. At may narinig ako mula sa ilang tao. At sa tingin ko nakita ko pa nga sa isa sa mga palabas mo, kung saan may isang lalaki na nagsabing naguguluhan siya dahil galit siya sa mga ayatollah. Pero hindi niya tutulungan ang mga taong gustong pumatay sa lahat ng mga taong ito. May kaibigan ako dito sa Washington DC na napilitang umalis. Tumakas ang pamilya niya mula sa mga ayatollah. Nag-aalala rin siya dahil sabi niya, hindi ko basta papayagan ng Israel at Estados Unidos na pumasok, magbomba at pumatay ng mga tao. Tapos ay susunod na lang tayo sa kanila. Hindi raw yon ang prinsipyo natin. Ipinapakita lang ito ang kakulangan ng kakayahan sa lahat ng antas at matinding pagmamaliit ng Iran. At sa tanong mo kanina, partikular tungkol sa kanilang kakayahan, ang Iran ay palaging isang mid-level na kapangyarihan sa pinakamataas. Halos wala silang kakayahan na magpakita ng kapangyarihan saan man, maliban sa kanilang Air Force na parang palamuti lang. Ang kanilang Navy ay parang palamuti lang din. Hindi nila kayang ipakita ang kapangyarihan sa labas ng teritoryo nila. Ang tanging meron sila ay mga proxy na tinatawag nilang mga kaalyado sa rehiyon, tulad ng Hezbollah, Hamas, at ang Houthis sa Yemen. Para lang protektahan sila. Ginawa nila ito bilang panangga para pahinain ang mga pag-atake mula sa Israel at paminsan-minsan mula sa Estados Unidos. Pero halos lahat ng yon ay tugon ng reaksyon sa ginagawa ng Israel sa inyo. Wala silang ginawang opensibong operasyon kahit saan. Kaya wala talagang dahilan para ginawa natin ito. Ang banta na sinasabi nilang dala nila, itong sinasabing napipintong panganib na ngayon ay iginigiit ng administrasyon, ay 100% hindi totoo. Walang ebidensya para dito. Sobrang daming ebidensya na laban dito. Pero iyan ang sinasabi nila dahil sinusubukan nilang makakuha ng suporta sa loob ng Estados Unidos. At ngayon, makikita natin na ang tanging bagay na kaya nilang gawin kahit papaano ay wala silang kakayahang umatake o magpakita ng lakas para salakayin ang ibang bansa. Malaki ang kakayahan nilang ipagtanggol ang sarili. Wala silang armas na nuklear, kaya marami ang nagulat na hindi nila ito ginawa. Si John Mearsheimer, na naging panauhin mo na yata dati, ay nagtataka rin. Sa aking palabas, sinabi niya, hindi ko alam bakit hindi nila ginawa yon. Kung ako, ginawa ko na sana. Pero hindi pa rin nila ginawa. Yung nag-iisang taong may relihiyosong kautusan laban dito, pinatay natin siya. Sino na ang papalit sa kanya ngayon?
Magkakapareho ba sila ng kautusan? Hindi ko alam. Pero ang malinaw sa buong reyon ay iyon. May kakayahan sila magpakawala ng opensibong misil. At mayroon din silang ilang antas na mga depensibong misil kahit na hindi ito masyadong epektibo dahil binabanatan ng Israel at Estados Unidos ang Iran at talagang pinapahirapan sila. Ganoon din ang Israel, ganoon din ang Estados Unidos. Ganoon din ang Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE at iba pa. Nagbigay ng maagang babala ang mga bansa sa rehiyon ng Iran, Cyrus Jansen. Sinabi nilang hindi ito maliit na putok na yon. Walang magiging gantihan na mangyayari. Kapag nagpakawala ka ng isang misil ngayon, magiging ganap na digmaan ito. Isinulat ito ng The New York Times. Sinabi nila na inihayag nila ito bago pa man. Ayon sa kanila, para sa Iran, mas maliit ang pangalib na simulan ng digmaan laban sa kanluran kaysa patuloy na ipagpaliban ang problema. Matagal na nilang sinusubukan yon pero hindi gumana. Noon pa nila ito ipinahiwatig at ngayon, pinapakita nilang seryoso at may kakayahan sila. Kaya nakita mo na ang Israel ay paulit-ulit na binobomba, pati na rin ang mga base ng US at maging ang mga lungsod ay paulit-ulit na tinatamaan. Lahat ng sinasabing magagandang air defense na halos hindi mapasok ay nalalantad na. Gaya ng alam ko noon pa. Walang ibang tao ang napansin na limitado lang ito sa ilang kategorya at halos walang silbi sa iba pang kategorya ng Iran. Sa huli, nakasalalay ito sa may pinakamalakas na paninindigan. Sa tingin ko, matatag ang political will ng Israel at Iran. Baka magkapantay pa. Galit sila sa isa't isa at pareho silang todo sa laban na ito. Siguradong-sigurado ang mga Israeli, siguradong-sigurado rin ang mga Iranian. Kaya, ang tanong ay, kung sino ang may pinakamaraming offensive at defensive missiles? Kung pareho ang political will. Ngayon mukhang ang Iran dahil sila ay kalat-kalat at 4 na beses na mas malaki sa heograpiya kaysa Iraq. At marami silang bulubunduking lugar. Maraming lugar na pwede nilang pagtaguan. Sa tingin ko, kaya nilang tiisin ang maraming missiles kahit mahina air defense nila. Pero kalat din ang offensive missiles nila sa buong bansa. Marami sa mga ito ay nasa ilalim ng lupa at lagusan, tinatawag na iba na missile cities. Sa tingin ko, kaya nilang tiisin ito ng matagal dahil napaghandaan nila. Kaya sa loob ng dekada, nag-iipon sila ng mga inventaryo sa ilalim ng lupa at ikinakalat sa bansa para hindi madaling mawala o masira sa isang lugar lang. Sa tingin ko, kaya pa nilang tumagal. Malaki ang kahinaan natin sa defensive missile. Ipinakita ng Patriot, David Sling at Iron Dome na may malalaking limitasyon sila, gaya noong Hunyo na nakaraang taon. Pinatunayan lang ito ang dati na nating alam. Pero kung maubusan ka ng sapat na mga missile na yon, at ayon sa ilang kalkulasyon, sinabi ni Pangulong Trump na yon na, ay, hindi tayo mauubusan kailanman. Mayroon tayong walang hanggang supply na hindi posible. At kung may mabunyag man, kung tumagal pa ito ng 3 linggo, 4 na linggo, 5 linggo, 1 buwan, 2 buwan, mauubusan talaga tayo. O kung hindi man, talagang mauubos na maubos ang ating supply. Pagkatapos, mas marami pang lalabas tungkol sa Iran. Sinasabi nila ito at malalaman natin kung totoo. Pero sinasabi ng mga Iranian na ang kanilang estratehiya ay ilabas lahat ng tira-tira nilang armas. Lahat. Pati mga luma nilang missile, alisin sa kanilang inventaryo, alam mo na, yung mga matagal na nilang hawak. Hindi naman ganun ka-eksakto ang mga yon. Ibato lahat at ubusin ang air defense missiles natin. Magpadala ng maraming drone para maubos ang mamahaling missiles ng air defense. Pag napulo na raw nila at wala na tayong panlaban, saka pa lang daw nila ilalabas ang magaganda nilang armas. Nakakatakot kasi pati tira nila nakakapasok na ngayon. Isipin mo kung mas kaunti ang missile natin sa air defense at mas malakas ang missile nila sa pag-atake. Mapapasama talaga tayo. Ika-4 na araw pa lang, kaya imposibleng malaman ngayon kung sino ang may anong inventaryo. Sabi ni Trump, hindi na uubos ang supply nila. Ayon sa mga Iranian, marami silang nakaimbak doon. Walang nakakalam ng totoo. Kailangan nating maghintay sa mangyayari. Pero base sa ebidensya, tila mas kaunti ang meron tayo kumpara sa sinabi ni Trump at mas marami ang Iran kaysa inaakala natin. Sa tingin ko, dapat nating pagdudahan ang lahat ng sinasabi ng gobyerno ng Estados Unidos ngayon dahil puro pagpapapansin at palabas lang. Nakikita ko ngayon na malaking PR disaster ito para sa US government dahil ang dami nilang magkaibang pahayag. May mga nagsasabing si Donald Trump ay hindi nagsisimula kundi kinatapos ng ang gyera
habang ang ibang opisyal ay magkaiba pa ng tawag dito. Mukhang maraming magkaibang mensahe mula sa Estados Unidos at parang hindi talaga malinaw gaya ng napag-usapan natin. May isang bagay akong gustong pag-usapan, itong clip mula kay Marco Rubio. Ngayon, lumabas si Marco Rubio kahapon at sinubukang ipaliwanag kung bakit talaga nagbanta ang Estados Unidos. At bago ko pa nasabi yun, nakakatuwa kasi may isa pang tweet na lumabas ngayon kung saan sinabi nila, alam mo, ang Iran ay naging agarang banta sa nakalipas na 47 taon. At talagang nakaka-interest. Paano ko magiging agarang banta sa loob ng 47 taon? Interesante ang salitang yan, pero panuorin muna natin ang clip, Danny. Gusto kong marinig ang reaksyon mo sa paliwanag ni Marco Rubio kung bakit sinimulan ng Estados Unidos ang digmahan. Talagang may agarang banta. At ang agarang banta ay alam namin na kung atakihin ang Iran at naniniwala kaming atakihin sila, tiyak na kami ang susunod nilang tatargetin. Hindi kami basta uupo at tatanggap ng atake bago gumante. Dahil ayon sa patatasan ng kagawaran ng digmaan, kung gagawin namin yon, kung hihintayin naming tamaan muna nila kami pagkatapos silang atakihin ng iba. Halimbawa, inapake sila ng Israel, tapos kami ang unang tinarget at hinintay pa naming tamaan nila kami, mas marami kaming magiging casualty at mas maraming mamamatay sa amin. Agad kaming kumilos ng depensibo para maiwasan ang mas malaking pinsala. Kung hindi namin dinawa yon, tiyak makakaroon ng pagdinig sa Capitol Hill kung bakit hindi kami agad kumilos para maiwasan ang mas maraming casualty at buhay na mawala. Nag-aalala siya sa posibleng pagdinig sa Kongreso kung hindi nila ito ginawa. Paano naman yung tsak na mangyayari ngayon? Kasi kapag sinabi niyang may nalalapit na banta, dapat alam ng lahat na ibig sabihin nito ay malapit ng umatake ang kalaban sa'yo. Pero sa sarili niyang definisyon doon, ang tinutukoy niyang nalalapit na banta ay hindi ang Iran na atake sa atin. Israel ang atake sa Iran, tapos tayo ang posibleng tamaan sa reaksyon nila. Yun ang tinutukoy niyang banta. Hindi ko alam kung napansin niya na inamin niyang Israel ang atake. At ang pagpipilian natin ay umupo lang at maghintay o walang gawin. Parang wala tayong sariling desisyon. Walang magawa ang Estados Unidos para pigilan ng Israel na atakihin ang lugar na ito. Alam ng Israel kung anong gagawin natin. Plano na yon. Sa tingin ko, matagal na nilang pinaplano ito. Malamang iyon ang pinag-usapan ni na Trump at Netanyahu noong Disyembre sa Mar-a-Lago. Siguro iyon ang napag-usapan nila bago mangyaring lahat dito noong Pebrero. At ngayon, makikita natin at tila inaamin natin na talagang papasok sila at atake. Kaya ang magagawa lang natin ay sumama at makiisa mula simula. Pero tingnan mo, narito ang kabalintunaan ng sinabi niya. Sabi niya kailangan nating sumama sa kanila dahil kung hindi, tayo ang aatakihin bilang tugon. Inatake ka pa rin kahit sumama ka sa kanila. Kaya ibig sabihin, aatakihin pa rin tayo kahit anong gawin natin at dapat tayong tumugon. O papakinggan mo muna ako. Pwede nating sabihin sa Israel na huwag umatake at kung itutuloy nila, sila lang ang bahala. Sasabihan din natin ang Iran na huwag gumawa ng aksyon laban sa atin dahil hindi natin tutulungan ang Israel. Sabihin mo yan sa lahat, hayagan. Kung gagawin nila to, sila lang. May kapangyarihan tayo, pwede natin pigilan pero hindi natin ginawa. Sa tingin ko, katang-isip at planado, lahat yan. Alam natin na may mga hepe ng militar ng CENTCOM doon bago ito nangyari. Sa totoo lang, hindi ko yan binibigyan ng kredibilidad, kundi ipinapakita lang na may kapangyarihan tayo. Marami tayong pwedeng gawin, pero pinili nating wag. Itigil na ang usapan tungkol sa imminent threat dahil kasinungalingan ito. Walang banta mula sa Iran, tayo lang ang tunay na nagbabantang. Danny, nakakagulat talaga. Makikita mong nagkakandara pa ang mga opisyal ni Trump sa paghanap ng sasabihin dahil sa mga lumalabas na katotohanan na yun. Kung hihilingin mo kay Marco Rubio na mag-press conference at magpaliwanag, siguro yun na ang pinakamalalang paliwanag na kaya niya ibigay. Di ko lang kung paano mo pang palalalain ang sinabi niyang parang magulong salita lang. Ano bang hawak ng Israel sa Estados Unidos? Bakit kaya nagagamit ng Israel ang ganitong kapangyarihan? Mula sa Estados Unidos at napipilitan silang sumunod. May hawak ba si Bibi kay Donald Trump? Totoo ba na palagi tayong sumusunod sa Israel? Dahil sila raong nagpopondo sa maraming politiko? Ano ba talaga yon? Sa tingin ko, maraming dahilan. Wala akong alam na impormasyon. Sabi ng iba, may hawak daw na impormasyon si Netanyahu kay Trump at ginagamit ito para i-blackmail siya. Posible rin yon. Sigurado kong gagawin yun ni Netanyahu kahit may pag-aalinlangan na wala. Hindi ko alam.
Pero sa tingin ko, malaking bahagi nito ay dahil sa napakatagal na nating basta sumusulod na lang sa kahit anong sabihin ng Israel. Lagi nating iniisip na sila lang ang demokrasya sa gitna ng katatagan at karagatan ng kaguluhan at adbipe. Nandyan lahat ng masasamang tao at gumagawa sa riyon, pati na ang 11 ng Setyembre at mga katulad dito. Siyempre, kasama rin ng mga Israeli at Holocaust. Nagdaan sila sa Holocaust at never again. Alam mo, laban tayo sa anti-Semitism at pinipigilan ito. Kaya parang natural na reaksyon na yan ang Judeo-Christian na etika at bibopte. Parang iisa lang sila. At dagdag pa riyan ang daan-daang $1,000,000 na ipinapasok sa sistemang politikal. Makikita mo sa mga pinakahuling pangyayari, lalo na nang nagsimula ang lahat ng ito dahil sa sobrang reaksyon ng Israel sa ika-7 ng Oktubre na teroristang atake na ginawa ng Hamas laban sa kanila. Sobrang sama ng tugon o aksyon. May karapatan ng Israel na tumugon dito. Pero labis-labis ang naging tugon nila. Ginamit nila ito para wasakin ang Gaza Strip at buhay ng mga tao roon, kung saan maraming inosente ang napatay. Dahil dito, nagkaroon ng matinding reaksyon laban dito. Sa wakas, sapat na ang dami ng mga tao sa Estados Unidos na nagsimulang magsabi, teka muna, ito ay isang genocide. Ito ay isang malawakang pagpatay. Ibig kong sabihin, malinaw naman ito. Literal mong winawasak bawat gusali at kalsada para hindi na matirhan. Parang may sumabog na nuclear bomb sa ilang lugar dito. Maraming politiko, lalo na sa mga demokratiko, ang tumutol at nagsabing hindi nila susuportahan kahit suportado ni Biden. Ano ginawa nila? Sinalungat nila. Hindi ko maalala pangalan nila. Pero may 2 demokratikong miyembro ng Kongreso noon na nagsabing, huwag kang sumama. Kung hindi ka susunod, susuportahan namin ang kalaban mo at maglalagay ng bagong kandidato laban sa iyo sa primerya. Naglagay sila ng halos $20,000,000 sa isa o parehong pagkakataon. Pero natalo sila. Ipinapakita nito na may kapangyarihan sila sa US na magdesisyon kung sino ang mapupunta sa Kongreso. Kapag gusto pa ring mahalal ng mga tao, umaatras sila. Mas mawawalan sila ng interes gawin yon. May positibong pressure din na may pera para sa kampanya mo. Gawin mo lang ang tama, may gantimpala ka. At ngayon, nagkakaroon na ng paghahalo o pagsasanib ng isipan kung saan ang interes mo ay nagiging interes ko na rin. Kaya buong lakas at sigasigong ipaglalaban ang hakbang na ito. Minsan, akala mo desisyon mo ito, pero sa totoo ay pinapasa lang sa'yo. Sa palagay ko, nangyayari ito sa pagdaan ng panahon. Maraming tao, hindi nila alam na nagdadala sila ng tubig para sa ibang bansa. Akala nila sarili nilang pananaw. Maliban kung pag-isipan nilang, wala naman itong pakinabang sa atin. Para sa kanila lang ito. Wala para sa atin. Lugi tayo. Ngayon, inaani natin ang masamang bunga niyan, Cyrus Johnson, dahil may mga sundalo na tayong napatay. May mga base na pinasabog at nasira ng husto ang mga radar system. Wasak na ang reputasyon natin dahil alam na ng rehiyon na hindi natin naprotektahan ang mga kaibigan natin sa kabila ng sinasabing benepisyo ng pagiging kaalyado ng Estados Unidos. Hindi lang natin sila naprotektahan, kundi napahamak pa sila dahil sa atin. Kaya ito ang kabaliktaran ng proteksyon. Ngayon, magsisimula na ang mga tao at gumugulong na ang mga pangyayari. Nagagalit ang Saudi Arabia dahil kinuha daw natin ang assets nila para protektahan ng Israel. Pero hindi naman ito naging epektibo. Ang mga bansang matagal ng kaibigan ng Estados Unidos ay labis na naghihirap dahil pinili nating pumasok sa digmaan at hindi pinakinggan ng kanilang babala at pakiusap. Maaring magdulot ito ng masamang epekto sa hinaharap at hindi pa natin alam kung gaano ito kalala. Oo, tama ka. Danny, gusto kong pag-usapan ang 2003. Digmaan sa Iraq dahil alam kong malapit ito sa'yo. Nagsimula ka magsalita laban doon at napansin mo na ang mga palatandaan noon. Inuulit ba ito ngayon? Nagpapaalala ba ito ng mga maling nagawa noon na parang inuulit lang natin ngayon ang parehong pagkakamali? Nakakatuwa kasi si Donald Trump mismo ang nagkampanya kay Vance. Talagang buto ito para kina Trump at Vance bilang mga kandidato ng kapayapaan. Malaking bahagi yon ng kanilang kampanya at ng kanilang slogan papasok ng 2024 para manalo sa eleksyon na yon. Anong opinion mo tungkol doon? Alam mo, nagpatugtog ako ng isang video clip kanina ngayong araw sa aking palabas mula sa 2024. Gusto kong sabihin na ito ay noong Agosto ng 2024 kung saan si dating pribadong mamamayan na si Pete Hegseth ay nasa isang podcast.
At siya ay nagsasalita tungkol dito. Sabi niya, alam mo, 6 na taon na akong nagre-recover mula sa pagiging neocon. Grabe, lahat ng dati nating ginagawa ay nagdulot lang ng kapahamakan. Nakita natin kung gaano kasamang digmaan noong 2003. Alam mo rin ang sinabi niya kahapon. Lubusan na siyang nakarecover mula sa lahat ng kanyang pagbangon. Ngayon, balik na siya ng buo bilang isang matinding neocon. At yun, alam mo, nagpapakita lang na kahit alam mo na sa sarili mong isipan kung gaano kasama nun, parang kaya mo pa ring takpan yon at ulitin ang parehong mga bagay. At dito, tama ka. Napakasakit at napakatindi para sa akin. Dahil lahat ng mga ginawa namin noon, talagang naglaan kami ng malaking pagsisikap. At sasabihin ko lang sa'yo, ako ay nasa aktibong serbisyo noon. Kakatalaga ko pa lang noon sa Pentagon at ang Army Operations Center ay responsable sa pagmomobilisa ng mga tao at pagbubuo ng puwersa. Kaya nakita ko ito mismo sa loob. Lubos akong naniwala sa sinabi ng administrasyon na may koneksyon sa Al-Qaeda at may sandata ng malawakang pagkawasak. Dahil nakita ko mismo sa loob sa classified na bahagi na talagang pinagsasama-sama namin ang mga sensitive side exploitation teams at kinukumpleto ang lahat ng kanilang kagamitan dahil malinaw na mayroong maraming sandata ng malawakang pagkawasak. Kailangan naming siguraduhin na hindi kami makukontamina ng chemical at kailangan naming magkaroon ng mga eksperto at iba pa. Kaya alam ko na totoo ang lahat ng yon, syempre, maliban na lang sa hindi pala. Sobrang galing nila magsinungaling sa pinakamataas na antas. Sobrang epektibo nila na pati mga tao sa classified na lugar ay naloko. Mayong alam na namin ang totoo, nabuksan na ang mga mata ko at di na muling mapipikit. Pero na yon, Cyrus, hindi na tayo nagsisikap. Sobrang pabayaan na tayo. Basta naghagis na lang ng band-aid at palamuti. Minsan pa, hindi natin iniintindi ang mga ito. Ibibigay natin o noon sandata ng malawakang pagkawasak at Al-Qaeda. Ngayon, parang yung mga nagpoprotesta na ang pumapatay sa kanila. Yan daw ang red line. Sige, kalimutan na natin yon. Alam ko na, yung nuclear program, winasak mo na yon noong nakaraang taon at ipinaalam pa sa amin. Oo nga pala. Yung mga long-range missiles naman, alam mo ba? Ginagamit daw nilang long-range missiles bilang payong para makakuha ng panahon. Gumawa at magamit ang nuclear weapon. Yan ang pakay nila. Para magpapakamatay na lang sila. Mga bagay na walang lohika at pabago-bago ng direksyon. Tapos sa huli, lumalabas na, Israel pala talaga. At saka, hindi nga nila alam kung ano talaga yon. Basta, oo, gagawin daw nila. At nakita mo rin ang kalokohan at katawa-tawang ginawa ni Rubio. Sinasabi nila, may napipintong banta raw na aatakehin ng Israel. Masakit lang dahil puro kasinungalingan ang sinasabi ng mga nasa itaas. Problema pa, naging pabaya at walang ingat sila sa mga sinasabi nila. Parang wala na silang pakialam kung anong magiging reaksyon ng tao. At nakakagulat ba yon? Kasi natutunan na nilang hindi na nila kailangang mag-alala. Pumatay at nag-execute tayo ng mahigit 100 katao sa mga bangkang pinaghihinalaang may kinalaman sa droga, sa Caribbean Sea at ilan pa sa Pacific Ocean. Sinabi natin oo, may sala sila kaya papatayin lahat. Walang dapat mabuhay. Dilabag ito ang batas ng US at internasyonal. Nilabag natin ang konstitusyon, batas internasyonal at batas ng Amerika nang kunin ang lider ng Venezuela at nakawan sila ng langis. Ginawa pa rin natin ito at walang kumikilos ukol dito. Inatake natin ang isa pang bansa noong 2025. Kasamang Israel, nilabag ang konstitusyon at 1,970, 3 War Powers Act, pero walang naging parusa o kapalit. Hindi ginamit ng Kongreso ang kapangyarihan nila para tiyakin na di tayo papasok sa digmaan, maliban kung autorisado ng konstitusyon. Walang naging parusa o kapalit, kaya iniisip nilang hindi nila kailangan gawin yon. Hindi na nila kailangan gumawa ng kwento dahil sinong kikilos. Karamihan dito ay lantaran at labag sa batas. Ngayon, natutunan na nila ito. Pero may problema pa rin at isang bagay na matagal ko nang binabalaan sa lahat ng panahong ito. Ngayon, ang kasinungalingan at kahangalan ay nagdudulot ng kapinsalaan at maaring magdulot pa ng mas malaking pinsala sa hinaharap. Bagaman ika-4 na araw pa lang ito, paano kung umabot tayo sa ika-4 na linggo o sa mga susunod pang buwan? Hindi pa sila sumusuko at patuloy silang gumagawa ng mas maraming misil sa kanilang pasilidad sa ilalim ng lupa. At tuloy-tuloy pa rin ang pag-atake nila sa atin. Nauubos ng interceptor missile natin kaya pati mga karaniwang drone nakakapasok na. At pwede silang magpadala ng sunod-sunod na ganito. Pwedeng mas lumala pa ito. Isa yan sa mga pinakamalaking pinoproblema ko sa ngayon.
Oo, tama ka. Sa tingin ko, inosente ang US na patayin si Ayatollah nang hindi inaasahan ang isang malakas na gantay mula sa Iran. Hindi mo pwedeng gawin yon nang hindi inaasahan ang matinding tugon mula sa Iran. Sa palagay ko, isa pang pagkakaiba ay nung 2003 sa Iraq, mas estratehiko ang gobyerno ng Estados Unidos doon, gaya ng sabi mo. Naglunsad sila ng isang buong PR campaign. Talagang sinubukan nilang kumbinsihin ang mga Amerikano na, oy, kailangan ninyo maniwala dito, ito ay tungkol sa weapons of mass destruction. At nung panahon yon, talagang suportado ng mga Amerikano ang digmaan na yon. Pero sa tingin ko, magkaiba na ito sa 2026 dahil karamihan ng Amerikano, Republican at Democrat, ay tiyak na tutol sa digmaan. Huling tanong ko, Danny, sa palagay mo ba ito na ang simula ng katapusan ng pagkapangulo ni Donald Trump? Sa tingin ko, hindi ko makita paano siya makakaligtas dito habang lumalala pa ito. Ipinakita natin sa podcast ngayon na hindi ito magiging madali o matatapos agad. Hindi ito matatapos sa ilang araw at pag natapos, hindi agad lahat tapos. Tulad ng sabi mo, maaaring abutin pa ng linggo o buwan. Mahirap ang sitwasyon natin dahil sa mga misil. Pero ito ba ay malaking pagkakamali ni Donald Trump na magpapabagsak sa kanyang pagkapangulo? Si Tom lang ang makakasagot niyan. Pero sa palagay ko, oo ang sagot. Natutunan niya ito mula pa noon at nagkaroon na rin siya ng operasyon laban sa mga Houthi. Naalala mo nung simula ng administrasyon, naalala mo kung paano dumating si kalihim ng digmaan Hexet at talagang nagmamalaki siya at nagsasalita tungkol sa kung paano natin patitigilin ang mga taong ito at papatayin natin ang lahat ng hindi sumusunod sa gusto natin hanggat hindi sila tumitigil sa panghihimasok sa pagpapadala ng mga kalakal. At ginawa natin yon sa loob ng 7 linggo. Hindi natin sila napigilan. At napaisip tayo, grabe, ang mahal pala nito. Ang dami nating ginagastos ng mga misil dito. Nawala tayo, sa tingin ko 2. O sa tingin ko 2 F-18 jet ang nawala natin. Nahulog mula sa deck dahil sa mga manyobra sa isang pagkakataon at iba pang mga aksidente. Sinabi natin, tingin ko, 7 ang Predator drone, multi-milyong dolyar. Pero di pa rin natin napigilan. Sa huli, sumuko na lang tayo at idineklara niyang panalo siya. O nakiusap sila sa akin na itigil ito, kaya ginawa namin. Ibinigay namin sa kanya at nagpatuloy kami. At pagkatapos, tumigil na lang kami. At pagkatapos, alam mo, naghahanap ka ng mga maikling bagay na ganito. At pinasabog namin ang ilang mga bangka ng droga hanggang sa magsawa kami. At pagkatapos, tumigil na lang kami, alam mo. At pagkatapos yung kay Maduro at iba pa. Pwede mong gawin ang kailangan at umalis ng walang problema. Sa tingin ko, dala niya yung parehong pag-iisip dito. Pero ngayon, gaya ng sabi ko, masyado ka ng malalim at di basta makakalis. Hindi ito tulad ng Houthi na basta magdeklara ka ng tagumpay at magpatuloy. Dahil may mga namatay at nasugatan tayo sa labanan. Matindi ang pinsalang naranasan ng ating mga pasilidad sa reyon. Di ko pa alam kung saan hahantong ito. 4 na embahada ng inatake at sinunog at patuloy pa rin silang inaatake. At mas malaki ang espasyo ng paa nitong bagay na ito. At gaya ng sinabi mo at ipinakita sa mga larawan kanina lang, nagkakaisa sila laban sa atin. Kaya ang mga tao ay humihingi pa ng higit. Gusto nila ng mas matinding ganti. Ayaw nila ng kaunti. Hindi sila humihingi ng kapayapaan. Ayaw nila ng kapayapaan. Ayaw pa nilang makipag-usap sa atin. Kaya si Trump, hindi siya pwedeng umatras dito. Hindi pwedeng ideklara agad ang panalo dahil tayo na ang hinahabol. Natakot ako na baka napukaw natin ang natutulog na higante. At posibleng magdulot ito ng masama. Natatakot akong isipin kung saan ito hahantong. Salamat, Coronel, sa lahat ng tulong ninyo. Ilalagay namin ang mga links sa YouTube channel ni Danny Davis. Gumagawa siya ng kamanghamanghang mga content, naglalabas ng maraming video, at talagang nagsusumikap kasama ang kanyang team mahusay ang kanilang trabaho. Danny, ang saya na makabalik ka ulit sa aming podcast. Kailangan pa natin gumawa ng mas maraming episodes dahil maganda ang mga pananaw mo. Gusto ko ring makipagkwentuhan para matuto. Salamat at inaabang ko ang susunod na episode. Ayos, maraming salamat. At siya nga pala, sasabihin ko na rin dito na gusto kitang maimbitahan sa show namin agad-agad dahil gusto kong malaman kung ano ang reaksyon ng mga Chino sa mga ito at sa mga nangyayari sa Russia-Ukraine war. Eksperto ka dyan kaya gusto kitang imbitahan sa show namin. Kahit kailan para sa iyo, pare. Siyempre. Salamat, Danny. Ayos, kita tayo ulit sa susunod. Sige, ayos yan. Salamat sa inyo lahat.